Ngayon ay meron po tayong balita rito na hindi natin dapat baliwalain, lalo na kung tayo ay holder na XRP. Sapagkat may mga analyst at pundit na nagsasabing handa na raw ang BlackRock at saka Fidelity. Dalawang pangalan na kapag narinig mo sa crypto space, mahirap hindi mapaisip kung ano ang susunod na mangyayari. Ang tanong, bakit sinasabi ng iba na ready na sila at bakit mahalaga ito sa mga tulad natin na nag-hold kay XRP? Kung ang institutional giants ay magpapasok ng kapital, ano ang epekto nito sa price, sa liquidity at saka sa market psychology? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang sinasabi ng rumor tungkol sa institutional entry. Kamakailan po ay nag-tweet itong si Ripple Bullwinkle dito na di umano ay naghahanda raw ang BlackRock at Fidelity para sa XRP ETF filings. Kung totoo ito, hindi lang ito simpleng balita. Ito ay bombang makakapag-iba sa landscape ni XRP. Ang ETF ay hindi katulad ng spot buying ng retail. Ito po ay para sa malalaking market participants na may transparent capital flow at saka regulated exposure. Kapag ang institutions ay may option na bumili ng XRP ng direkta sa regulated vehicle, nagbabago po ang demand dynamics. Ito po ang kinatatakutan at kinaka-excite ng mga investors ngayon. Ngayon ay ano po ba ang president ng BlackRock at Fidelity sa crypto? Bago pa man pumasok ang usapan kay XRP, tingnan natin ang history. Si BlackRock sa pamamagitan po ng iShares Bitcoin Trust ay umabot ng tens of billions in assets ng ilang buwan. Ilang buwan lamang po. Si Fidelity sa Wise Origin Bitcoin Fund ay gumawa rin ng kaparehong momentum. Dahilan para lumakas po ang institutional confidence kay Bitcoin at sumunod naman ang Ethereum. Hindi sila basta retail hype. Sila ay humuhubog sa narrative ng crypto sa mainstream finance. Kapag ang ganitong klase ng capital ay pinabayaan si XRP, ang market ay mapipilitang mag-adjust sa bagong demand structure. Ngayon ay bakit po ba mas matindi ang potential impact kung XRP ang target? Hindi katulad ni Bitcoin na may mataas na daily liquidity at napakalawak ang supply sa exchanges. Sa XRP ay may mas maliit na circulating supply at mas masikip ang kanyang over-the-counter markets. Ibig sabihin, kung biglang may capital flood mula sa malalaki, mas mabilis pong nauubos ang kanyang available liquidity. Kapag kumapal po ang institutional buying wall at manipis po ang sell side, nagkakaroon po ng supply shock. Ito ang dahilan kung bakit ang mga analyst ay nagsasabing ang posibleng ETF movement kay XRP ay mas explosive kumpara kay Bitcoin at saka Ethereum. Ano naman po ang kasalukuyang realidad? Confirm na ba ito? Sa ngayon, wala pong public confirmation mula kay BlackRock para sa US Spot XRP ETF. May regulatory uncertainty pa rin sa mga altcoins at nagiging maingat ang mga institutions. Totoo na may filings mula sa Bitwise, 21 shares at saka Franklin Templeton pero hindi pa malinaw ang approval timeline. Marami sa rumors ay galing po sa misinterpreted back-end filings o DTCC updates. Ito ay hindi po nangangahulugan ng SEC approval. Hindi po ito automatic na launch, kaya mahalaga po sa atin bilang mga holders na hindi po agad sumakay sa hype at manatiling objective sa data. Ano naman po ang maaaring mangyari kung pumasok talaga ang BlackRock at saka Fidelity? Kung dumating ang araw na isa po sa mga giant institutions na ito ay mag-file ng XRP ETF, mangyayari po ang tinatawag na institutional inflow na maaaring mag-redefine ng price discovery. Kapag hindi po sapat ang available liquidity at biglang may structured demand,
ang price reaction ay pwede pong tumalon sa labas ng normal speculative range. Hindi na ito pump and dump narrative. Ito ay market structure shift. Ito rin ang dahilan kung bakit sa mga nakaraang buwan, simula nang marisolba ang kaso ng Ripple sa SEC, naging mas open ang institutional ecosystem sa ideya ni XRP. Ano naman po ang role ng Ripple SEC case sa narrative? Dati marami pong institutions ang nag-aalangan kay XRP dahil sa regulatory uncertainty. Ngayon malinaw na hindi security sa XRP sa secondary markets. Kaya nawalan ng malaking barrier ang mga malalaking investors. Hindi ibig sabihin ay automatic green light. Pero ibig sabihin, hindi na risky tulad ng dati sa legal standpoint. Kapag alam ng institutions na hindi sila masasabit, mas confident silang magbigay ng capital allocation. Ito ang pagbabagong hindi napapansin ng casual traders. Pero siya ang pundasyon ng institutional narrative. Ngayon ay ano po ang dapat nating bantayan dito bilang mga XRP holders sa mga susunod na buwan? Para po sa atin bilang mga holders, malagang bantayan po natin ang tatlong mga bagay. Una, ang ETF filings updates mula sa malalaking players. Pangalawa, ang movement sa liquidity lalo na sa exchange reserves at OTC channels. Pangatlo, ang market sentiment na may kinalaman sa institutional adoption. Dahil kahit wala pang BlackRock o Fidelity, kung maunang maaprubahan ang ibang XRP ETF, maaari pa rin itong magkaroon ng malaking epekto sa price behavior. Ang mahalaga ay hindi magpadala sa chismis, kundi mag-observe sa aktwal na mga developments. At bilang panguli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang usapan po tungkol kay BlackRock at Fidelity ay hindi hype kung magiging reality. Pero hindi rin ito garantiya habang wala pang official filing. Ang magandang tingnan po dito ay ang direksyon ng narrative. Mula sa regulatory uncertainty hanggang institutional speculation, sa XRP po ay papunta sa bagong yugto. Kung mangyari po ito, hindi lang price pump ang aasahan natin, kundi pagbabago sa buong market structure ng XRP. Para po sa akin, sa aking personal na opinion, kung may isang asset na kayang magsorpresa sa institutional cycle, yun po ay walang iba kundi si XRP. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.